Nakatakdang ikasal si Daniel sa babaeng ni hindi niya nakikita o kilala, pero kapalaran ang nagtagpo sa kanila. He met the woman at the resto bar, at sa mabilis na pangyayari ay may naganap sa kanila ng gabing iyon na babago sa buhay nilang dalawa. But what will happen after he discovered that his fiancée has already a boyfriend? Itutuloy ba niyang nararamdaman para sa kanyang fiancé, or he'll let her go? Kamusta mga kaibigan? Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at aral sa bawat isa. Tunghayan natin ang kwento ni Daniel at Bianca. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kanina pa takbo ng takbo ang ginang. Gusto niyang umiyak. Pero alam niyang kapag naging mahina siya ngayon, alam niyang may masamang mangyayari sa kanya at sa anak niya. Wala na siyang ibang ginawa kundi ang tumakbo, kahit na alam niyang pagod na siya. Pero ngayon, wala siyang naramdaman na pagod. Ang iniisip lang niya, ang maligtas silang mag-ina. Kahit anong mangyari, ay gagawin niya ang lahat para lang mailigtas ang kanyang anak. Bahala na kung anong mangyari sa kanila. Ang iniisip lang niya ay ang kaligtasan ng anak niya, ang pinakamamahal niyang anak. Hanapin niyo siya, kundi malalagot tayo kay boss. Ano pang ginagawa niyo? Kumilos na kayo. Huwag kayong umuwi nang hindi niyo dala ang babae at ang anak niya. Kapag hindi, pareho tayong malilintikan nito. Galit na sabi nito. Nagsimula na silang maghanap sa bawat sulok ng lugar, pero walang nakita ang mga ito. Nakalabas na ata, boss. Saad ng isa. Ano pang hinihintay niyo? Hanapin ang dalawa. Maghiwalay kayo para mas mabilis. Kilos. Saad ng lalaking galit na galit. Sir, may nagbigay ng lead. Nasa lumang bahay ng Cavite, yung hindi pa natapos na bahay. Saad ng isang pulis. Kanina pa hindi mapakali ang isang lalaki. Kinakabahan siya sa kaligtasan ng kanyang mag-ina. Ang asawa niya at anak ay kinuha ng masamang tao. Puntahan na natin ngayon. Utos ni John. Sumakay sila sa kanilang mga sasakyan at pinuntahan ang sinabing lugar sa Cavite. Hindi na niya kaya. Pagod na siya. Kahit anong gawin niya, mahina na ang buong katawan niya. Kanina pa siya nakatago sa likod ng basurahan. Hindi niya alam kung anong lugar ito. Madilim ang buong paligid at walang katao-tao. Gusto niyang humingi ng tulong, pero imposibleng may taong dumaan sa liblib na lugar na ito. Mabuti na lang at ang anak niya ay tulog. Kanina'y iyak ito ng iyak. Nararamdaman niya siguro na may nangyayari sa paligid niya. Napatigil si Bettina nang may narinig siyang kaluskos. Diyos ko, Panginoon, iligtas niyo ang anak ko. Kayo na po ang bahala sa kanya. Dasal niya. Anak, hindi ko kayang may masamang mangyari sa'yo. Sana patawarin mo si Mommy sa gagawin ko. Bahala nang akong mapahamak. Huwag lang ikaw, anak. Mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Patawad, anak. Sabay halik nitong matagal sa noo ng bata. Hinaplos niya sa huli ang buong mukha ng anak. Nilagay ni Bettina ng maayos ang anak niya sa basurahan na hindi ito makikita. Inayos niya rin ang damit nito at nakita niya sa dulo ng damit ang buong pangalan niya. Pasensya na sa gagawin ng Mommy, Daniel. Umiiyak na wika ni Bettina. Humakbang siya sa simula. Tuwing hahakbang siya, ay mas lalong sumasakit ang puso niya. Para sa iyo ito, anak. Tinignan niyang muli ang nilagyan ng anak bago umiiyak na nagpatuloy sa paglalakad. Isang matandang babae ang naglalakad sa madilim na lugar na yon. Nasa 50 na ito. Pauwi na siya sa lugar nila ng sandaling iyon. Anong akala niya sa akin? Matanda na hindi ko na maaalala ang utang niya. Galit na saad ni Aling Maria. Akala talaga niya may iisahan niya ako. Ako na lang mag-isang bumubuhay sa sarili ko. Dahil sa sobrang hirap ay kahit pag-aasawa ay hindi na niya naisip pa. At ayaw niyang maulit ang nangyari sa kanyang ina na pagkatapos mabuntis ay iniwan ng walang puso niyang ama. Natakot siyang mangyari sa kanyang nangyari sa kanyang ina. Napabuntong hininga na lang si Aling Maria. Umupo muna siya at sumandal siya sa malaking puno. Madilim na ang buong paligid. Ilang sandali pa nang patayo na sana siya
nang marinig niyang isang iyak ng bata. Bata? Isang sanggol? Aniya sa sarili. Tumayo agad siya at hinanap ang ingay. Kinakabahan naman siya hanggang sa nakarating siya sa isang basurahan. Halos napatulon siya nang umiyak ito. Naririnig niya ng mabuti. Alam niyang malapit lamang ito. Naramdaman niyang may anong gumalaw sa basurahan. Dahan-dahan niya itong binuksan at tumambad sa kanyang isang bata. Sa itsura nito'y mukhang bago lang ito roon at walang dumi ang mukha nito. Mukhang lalaki ang bata. Nang umiyak muli ito, ay agad niyang kinuha ang bata. Naramdaman ni Maria na may anong ingay palapit sa direksyon niya. Kaya agad siyang tumakbo patungo sa bahay niya at pumasok roon. Umiyak ulit ito. Nataranta naman siya. Anong gagawin niya? Wala siyang alam sa bata kung paano ito patatahanin. Shh! Baby! Huwag ka nang umiyak. Hinaplos-haplos ni Maria ang buhok nito. Bigla itong tumahan. Anong ginagawa niya sa basurahan? Bakit siya napunta roon? Anong gagawin niya rito? Pagkain ito, damit. Anong gagawin ko ngayon? Tanong niya sa kanyang sarili. Magugutom ito. Paano ito ngayon? Nilapag muna ni Maria ang bata sa higaan niya sa lapag. Manipis lang ito pero okay naman siguro ito para sa kanya. Napangiti siya nang mapagmasdan nito. Ang gwapong bata at napakaamo ng mukha nito. Nangaayusan niya ang damit nito, ay bigla niyang nakita na may nakasulat sa ibaba niyon. Daniel Prince Diaz. Ang gandang pangalan. Mukhang mayaman ang tunog nito. Daniel. Sambit niyang bulong. Napangiti naman si Maria. Ang gaan ng pakiramdam niya ng sandaling iyon. Daniel ang pangalan mo simula ngayon. Sabay halik sa noon nito. Tumayo siya at naghanap ng pwedeng ipakain dito. Mabuti na lang ay bumibili siya ng gatas. Agad siyang nagtimpla. Mabuti na lang at may termo siya na medyo mainit pa ang tubig. Kaya pinalamig na muna niya ito gamit ang tubig. Habang naghihintay siya ay sinusulya pa naman niya ang bata. Mukhang mahimbing ang tulog nito. Alam kong hahanapin ka nila. Ibibigay naman kita. Pero dahil wala pa, ako munang mag-aalaga sa'yo. Pansamantala lang para maranasan ko ang maging ina. Kahit hindi ka galing sa akin ay masaya kong nakita kita, Daniel. Huwag kang mag-alala. Aalagaan naman kita. Kung may maghahanap man sa'yo ay ibibigay kita. Pero ngayon ako na munang bahala sa'yo. Nakangiti na saad ni Maria habang pinagmamasdan si Daniel. Umiikot na ang paningin ni Bianca ng sandaling iyon. Marami na rin siyang nainom. Pero patuloy pa rin siyang sumasayaw sa dance floor. Wala akong pakialam kung magmukha akong hibang sa resto bar na to. Kaya nga nandito siya ay para magsaya. Malimutan ang dinadalang problema. Gusto kong makalimutan ang sakit na nararamdaman ko. Napatigil ako sa pagsasayaw nang biglang parang akong masusuka. Napatakip ako sa bibig at sinubukang lumabas sa lugar na iyon. Halos matumba ako nang may biglang tumulak sa akin. Tumayo na lang ako kahit halos hindi na ako makatuwid ng lakad dahil sa kalasingan ko. May tao akong nabangga pero wala akong pakialam dahil kailangan ko nang sumuka. Dali-dali akong pumasok sa isang comfort room. Ni hindi ko nga alam kung panglalaki o pambabae ang pinasukan kong comfort room. Pagkatapos kong maisuka ang lahat ng kinain ko kanina, ay napahawak ako sa mga dingding para hindi matumba. Napatigil ako nang biglang tumunog ang phone ko. Nagyuko ako para kunin ang phone ko sa bulsa. Hello honey, where are you? Bakit ang ingay? Maghiwalay na tayo, Jonas. What? What are you saying, Bianca? Don't call me again. I don't love you. I won't see you again. Iwasan mo na ako. May iba na akong mahal. Walang emosyong saad ng dalaga. What? Let's talk, Bianca. Where are you? Hindi ko na ito pinatapos magsalita at binabaan ko na ito ng tawag. Nangihina akong napasandal at sunod-sunod na tumulo ang luha ko sa muka. I need to. Ayaw kong masaktan ka. Pasuray-suray akong lumabas sa resto bar. Nakayuko ako dahil ayaw kong may makakitang umiiyak ako. Kahit masakit, kailangan kong hiwalayan at palayain ang boyfriend ko. Ayaw ko itong masaktan kapag nalaman niyang ikakasal na ako sa ibang lalaki. Nasasaktan ako sa magiging katapusan ng relasyon namin.
kung bakit naging ganito ang paghihiwalay nila. Mahal ko si Jonas, pero bakit hindi sumasang-ayon ng panahon? Bakit kailangan pa ito mangyari sa amin? Siguro dahil wala na kami, makakalimutan na niya ako. Siguro iiwasan na niya ako at maghahanap ng iba. Mas mabuti na yon kaysa ipagpatuloy ko ang relasyon namin na walang kasiguraduhan. Isipin na niyang hindi ko na siya mahal, kaysa makita ko siyang nasasaktan habang ikakasal ako sa ibang lalaki. Isipin na niyang niloko ko siya para mas madali niya akong makalimutan at iwasan. Malapit na akong matumba nang may isang bisig na humarang sa harap ko. Napayakap tuloy ako sa kanya. "Miss, are you okay?" Boses pa lang ay alam ko nang malakas ang dating. Napaangat ako ng tingin dito. Ang unang sumalubong sa akin, ang kulay brown nitong mga mata. Kahit madilim ang paligid, ay klarong-klaro ang kulay ng mata nito. Bumaba ang tingin ko sa ilong niya, ang tangos at magandang hugis nun. At ang mapulang labi nito na tila ba nag-aanyaya ng halik. Bumalik ang tingin ni Bianca sa may mata ng lalaki. Ang makapal na kilay ay bumagay sa perpekto nitong mukha. Ang buhok nito na parang ginulo ng sadya, pero bakit ang gwapo pa rin niya? O kahit anong gawin sa buhok niya ay gwapo pa rin. Ang amoy masarap sa ilong, hindi masyadong matapang ang amoy, sakto lang. Ito ang amoy na hindi ka magsasawang langhapin ng buong araw. "Are you okay, miss?" Tanong ulit ng lalaki sa akin. Binigyan ko lang ito ng matamis na ngiti at mas lalong yumakap dito. Katamtaman din ang laki ng katawan ng estranghero. Hindi masyadong malaki ang braso niya, pero ramdam kong may abs siya. Ano na bang nangyayari sa akin? Naramdaman kong may lumapit sa amin. "Pare, tara na, may babae ka kaagad ah." Saad ng lalaki sa kanya. "Ihatid ko muna to." Ramdam kong mas lalong humigpit ang hawak niya sa akin. "Sige, enjoy." "Pasaway." Rinig kong sigaw niya. Sabay narinig ko siyang mahinang tumawa. Nagising ang dalaga na parang lumulutang. Dahan-dahan akong napamulat at sumalubong sa akin ang puting kisame. Ang sakit ng ulo ko at katawan. Nasaan ba ako? Anong nangyari? Napabangon ako at sakto ang pagbukas ng isang pinto at lumabas ang isang lalaking bagong ligo. Nakatulala akong tinitignan nito habang nagpupunas ng basang buhok niya. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang nakasuot lamang ito ng pang-ibaba. "Sino ka? Anong ginagawa mo rito?" Habang nagiiwas ng tingin. "Kondo ko to. Ikaw, miss, sino ka?" Wag mong ibalik ang tanong sa akin, mister." Nanlaki ang mga mata ko nang bumaba ang tingin ko sa aking katawan. Wala akong damit. Wala akong suot kahit ni isa. Nagmamadaling niyakap ni Bianca ang kumot para takpan ang kanyang katawan. "Anong ginawa mo sa akin?" Nanginginig ako sa galit at lungkot. "Huwag kang assuming, miss. Ikaw ang nagpumilit. Ikaw pa ang may ginawa sa akin. Sinabihan na kita, pero nag-alis ka ng mga kasuotan mo sa harapan ko." "What?" Gulat kong sigaw sa kanya. "Kung wala ka nang itatanong, may trabaho pa ako at nandoon ang damit mo." Sabay turo ng binata sa isang sofa at nandoon nga mga damit ko. Maayos na itong nakalagay doon. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto, ay dahan-dahan kong niyakap ang aking sarili. Tumulo ang luha ko ng sunod-sunod at nanginginig ang katawan ko. Ang dumi ko na. Nawala ang bagay na pinakaiingatan ko. Nawala lang sa isang iglap. Dahil lang sa isang gabi na walang iniingatan ko. Ang isang bagay na hindi ko naibigay sa boyfriend ko at nakuha ng isang lalaking ni hindi ko kilala. Isang iglap at isang gabi na walang kinaiingatan ko sa buong buhay ko. Tapos isang lalaking hindi ko kilala ang nakakuha nito. Ano na ang gagawin ko? Kinakabahan akong pumasok sa bahay namin. "Bianca, my God, saan ka ba galing?" "Ate." Dali-dali pa itong bumaba ng hagdan at sinalubong niya ako ng yakap. "Okay lang ako, ate. Nagkasayahan lang kami ni Nancy sa apartment niya. Nakalimutan kong umaga na pala." Actually, walang alam ang kaibigan kong si Nancy na pumunta ako sa resto bar. Gusto ko lang talagang mapag-isa. Kaya ngayon, itong nangyari sa akin. "Mabuti naman. Alam mo bang nag-aalala ko dito?" Baka sa boses niya ang pag-aalala. "Bawal kang ma-stress, ate. Alam mo naman, makakasama yan sa baby mo.
Nagkita na ba kayo ni Kuya Arman? Mamaya isasabihin na namin sa pamilya niya. Paano kung hindi nila ako gusto? Napangiti naman ako. Bakit naman hindi? Ikaw ang pinakamabait na ate. Matalino, maganda. Ano pang hahanapin nila? I'm sorry, Bianca. Ate naman, hindi ka dapat ang sumasalo ng pagkakamali ko. Naiiyak na nitong saad sa akin. Ang dali talagang tumulo ng luha ng mga buntis. Ate, hayaan mo na. Pero paano na si Jonas? Hiwalay na kami. Mabilis kong sagot sa kanya at tumalikod na. Maliligo muna ako, ate. Mag-ready ka na rin. Magkikita pa kayo ni Kuya Arman, hindi ba? Hindi ko na ito hinintay pang sumagot at nagsimulang humakbang sa hagdan. Nang nakarating ako sa kwarto ko, ay doon na simulang tumulo ang luha ko. Kailangan ba akong magtiis ng ganito? Sa buong buhay ko, sila na lang ang laging nasusunod. Ngayon ang pagpapakasal naman sa lalaking hindi ko kilala? Hanggang kailan ba? Wika ko sa sarili. May bisita ka. Agad akong napatingin sa gawin ni ate. Mag-usap kayo. Dagdag pa ni ate. Umiling ako dito. Wala kaming pag-uusapan pa. Hindi ko kayang makita siyang nasasaktan. Nakaya ko lang naman sabihin ang mga salitang yun dahil lasing ako at hindi mismo sa harapan niya. Nasasaktan akong nakikita rin siyang nasasaktan. 1 year and 7 months na kaming magkasintahan ni Jonas. Nakilala ko siya dahil sa kalokohan ng kaibigan kong si Nancy. Well, trip lang talaga ni Nancy yun. Isang dare daw na mag-message ako sa isang lalaking hindi ko kilala. Siya ang pumili sa FB. Wala ring mukha ang profile niya, kaya ang akala ko'y babae ito. Hindi ako nakatanggi sa dare ng kaibigan ko. Katuwaan lang talaga namin yun nung time na yun. At hindi ko inakalang doon magsisimula ang lahat. Nag-meet kami hanggang sa tuloy-tuloy ang pag-chat namin sa isa't isa. At pagkikita hanggang sa nagkaamin na kami ng nararamdaman sa isa't isa. Sa buong buhay ko, siguro yan ang unang desisyon na ako ang may gusto. At alam kong masaya ako sa desisyon ko. Lagi kaming nagkikita ni Jonas kapag uwian na. Kahit nasa ibang school siya nag-aaral. 4th year college na siya. At ako naman ay 3rd year college. Naging masaya naman ang pagsasama namin. Almost perfect ang relationship namin kung sasabihin ko. Sobrang understanding sa lahat ni Jonas. Sobrang perfect niyang boyfriend para sa akin. Lagi siyang nandyan kapag kailangan ko siya. Sweet, caring, at syempre, mapagmahal na boyfriend. Pero nagbago ang lahat ng yun nang malaman kong buntis si ate. Hindi ko alam kung planado niyang magbuntis dahil alam kong ipapakasal siya sa ibang lalaki. Kaya ako ang napalit sa kanya at sa buong buhay ko, lagi lang akong nakasunod sa utos niya. Ang pagbo-boyfriend ko lang ang naging una kong desisyon sa buong buhay ko. Tumalikod ako ng higa. Paalisin mo na siya, ate. Baka makita pa siya ni Dad. Narinig ko ang buntong hininga niya. Sige na, Bianca. Kausapin mo naman yung tao. Karapatan din niyang marinig ang paliwanag mo. Saad niya at biglang tumahimik si ate. Okay. Bumangon ka na dyan at may nakahandang breakfast sa'yo. Dagdag niya pang saad. Narinig ko na lang ang pagbukas ng pinto at pagsarado. Nasenyalis na nakalabas na ito. Nagmamadali akong tumayo at sumilip sa bintana ng kwarto ko. Nakita kong kinausap ni ate si Jonas. At nakita ko rin kung paano bumagsak ang mga balikat ng nobyo ko bago tumango ng marahan. Namuo ang luha ko nang makita ko itong tumalikod at pumasok na ng kanyang sasakyan. I'm sorry, Jonas. Naiiyak na wika ko sa aking sarili. Paano muling magtatagpo ang landas ni Daniel at Bianca? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.